patuloy na gumaganda yung proseso, yung ritmo, nagiging mas mabilis. And I commend the impeachment court sa paggawa nila ng rule na yung mga interjections, no, ng mga senador natin ay dapat sa huli na. Meaning after the direct examination and cross-examination, para nga naman hindi wala yung focus doon sa mga sinasabi ng witness and ng mga counsel. So I commend them for that move kasi makakasave talaga yon ng time eh. Also, tama kayo, no? Medyo behave ang mga senator judges today. Siguro yung iba na-realize nila na mukha silang ewan sa mga statements nila or nagmumukha silang defensive. But today, I would like to commend actually yesterday, Senator Erwin Tulfo and today, Senator Raffy Tulfo. Kasi si Senator Erwin Tulfo, tama yung sinabi niya eh. Bawat segundo na natataliwas yung issue from the impeachment trial, it is also prejudicial and unfair to Vice President Duterte. Tama siya na kung may mga gusto kayong personal na ipaglaban sa sarili nyo, sa ibang forum nyo, sabihin yan. Because this is about the Vice President. Kay Senator Raffy naman, nagustuhan ko sa kanya kanina yung mga tanong niya na pinasimple niya eh. Ginamit niya yung common sense niya na naiintindihan talaga ng mga kababayan natin. Hindi yung parang nililito pa yung mga tao. Napaka-basic ng question niya, pero natumbok niya yung talagang sense ng issue dito sa Article 4, no? And si Senator Kiko Pangilinan din, I commend him. Tama yun, no? Tandaan natin, ang trust rating, iba yan sa betrayal of public trust. Hindi ibig sabihin na, for example, kahit 100% pa yung trust rating ng isang politiko, hindi po ibig sabihin nun and hindi na siya pwedeng mag-commit ng betrayal of public trust. So I commend those senators today and yesterday.